Iniligtas ng dalagang si Dahlia ang walang malay na sugatang sundalo na inabod ng baha nang minsan nagpastol siya ng kanyang kalabaw. Dinala niya ang lalaki pauwi sa bahay niya para gamutin at nalaman niya mula rito na ito lang pala ang nag-iisang nabuhay sa engkwentro laban sa mga kalaban sa bukid. Ano kayang mangyayari sa pagtulong ni Dahlia sa sundalong si Lindon? Nagising si Dahlia na sobrang lamig ang buong paligid dahil siguro sa lakas ng ulan kagabi. Pero hindi siya pwedeng magpastol ng kalabaw dahil kailangan itong maglunoy sa tubig sapa. Ang hirap ng mag-isa na lang sa buhay dahil wala siyang mauutusan na pwedeng gumawa ng trabaho niya. Kaya lang, hanggat nabubuhay siya, ay walang salitang pagod para sa kanya. Kaunting-kaunti na lang talaga kung napununan niya ang kanyang alkansya ay talagang lilisanin na niya ang bukid na ito. Ang hirap kasi na hindi makapagtapos ng pag-aaral, kaya hindi makapagtrabaho ng magaan kapag luluwas ng syudad. Makalipas ang isang oras, ay hila-hila na ni Dahlia ang kalabaw niyang si Monching. Kasi laki naman ito, kaya ganito ang pinangalan niya. Kung hindi na siya titira rito sa bukid, ay hindi niya alam kung saan niya ito iiwanan. Alam mo, Monching, malulungkot talaga ako kapag aalis na ako rito. Wala naman akong mapag-iwanan sa'yo. Mapipilitan talaga akong ibenta ka. Sabi ni Dahlia. Hinaplos niya ang mukha ng kalabaw. Napansin niyang parang maluha-luha ito, kaya nakaramdam siya ng awa. Hindi na, huwag ka nang malungkot, tura ni Dahlia. Kung yung iba ay aso, pusa, ang paboritong hayop, siya naman ay kalabaw. Matagal na silang magkasama ni Monching. Maliit pa ito nang mabili niya ng 5,000 noon. Hanggang sa lumaki na hindi nga niya pinapagod sa trabahong bukid dahil baka magkasakit. Kawawa naman. Pagdating sa sapa ay napangiwi si Dahlia dahil ang lakas ng baha. Paano ka pa makakaligo nito, Monching? Ang lakas ng baha. Nakasimangot na sabi ni Dahlia. Umiling-iling naman si Monching. Parang hindi nito nagustuhan ang nakikita. Itinali muna niya saglit ang lubid ng kalabaw niya sa puno ng kahoy sa malapit dahil may titignan lang siya saglit. Binaybay ni Dahlia ang gilid ng sapa. Nilingon muna niya saglit si Monching, baka sumunod sa kanya. Nakita niyang nagbabalak pa lang pero hindi natuloy kasi nakatali nga. Napakunot ang noo ni Dahlia nang mapansin niya ang ulo ng isang tao sa may unahan. Nahaharangan ng malaking putol na puno kaya hindi naanod. Nakaramdam siya ng takot dahil baka ulo na lang, wala ng katawan. Pero mas lumamang ang curiosity niya. Nilakasan niya ang kanyang loob na lapitan ito. At tama siya, ulo nga. Pero may nakita naman siyang balikat, kaya alam niyang kumpleto pa. Nakasuot ng uniforme ng pangsundalo ang lalaki, kaya alam niyang hindi ito sibilyan. Kumuha siya ng kahoy na pwede niyang isungkit sa nasabing lalaki para maabot niya ito at maalis sa tubig. Maya-maya lang ay nahawakan na ni Dahlia ang kwelyo ng uniforme nito. Kaya buong lakas niyang hinila papunta sa lupa. Natumba pa siya sa bigat, kaya nabasa siya. Narinig niyang umingay si Monching, kaya sinenyasan niya ito. Tumahimik naman ito kahit na papaano. Dali-dali niyang dinama ang bandang leeg ng lalaki, pulsuhan, pati bandang dibdib. May pintig pa naman, kaya alam niyang buhay pa. Napansin niyang may dugo ang bandang tagiliran nito
Kaya tinignan niya at may sugat pala doon ang lalaki. Parang tama lang ng bala. Iginilid pa niya ang ulo ng lalaki at nakita niyang may sugat din doon. Hindi na baril, parang tumama sa bato. Kaya siguro nawalan ng malay. Walang sinayang na oras si Dahlia. Gumawa siya ng parang higaan ng kawayan. Ang ginawa niyang panali ay uway para hindi masira at doon niya pinahiga ang lalaki. Kinuha niya si Monching at dinala niya sa kinaroroonan ng lalaki. Kargo natin siya, Monching, kaya tutulungan natin siya. Buhay pa naman, may pulso pa. Pagkausap ni Dahlia. Tumango naman si Monching na parang naintindihan ang sinabi niya. Naghanap siya ng mahabang uway na 2 piraso para itali niya sa balsang kawayan tapos sa leeg ni Monching at nang mahila nito ang sinasakyan ng lalaki. Mabuti na lang malayo sa kabihasnan itong lugar nila. Malaya niyang nadala sa bahay niya ang lalaki. Ubod lakas na kinarga ni Dahlia ang lalaki, pahiga sa katre, at hinarap niya ito para magamot. Nilinisan muna niya ang sugat sa bandang ulo. Kumuha siya ng bulak, pati na rin betadine, at dinampian ang sugat. Napangyuwi si Dahlia nang mapansin niyang may nakabaong bala sa sugat ng lalaki sa tagiliran. Parang daplis lang naman, pero nagdadalawang isip siya kung anong gagawin. Baka may matamaan siyang organs at tuluyan pang mamatay ang lalaki. Pero wala siyang choice. Mas mapapahamak ito kung mananatili sa loob ang bala. Kaya kinuha niya ang matulis niyang gunting na minana pa niya sa lolo niyang manggagamot noong araw. Dahan-dahan niyang kinuha yung bala sa tagiliran ng lalaki nang may lakas ng loob. Nakahinga siya ng maluwag nang mailabas niya ito. Saka binudbura ng maraming betadine at tinapalan ng panyo niyang itim. Kumuha siya ng panali para hindi matanggal. Nang matapos si Dahlia ay naghanap na siya ng damit na pwedeng maisuot ng lalaki at binihisan niya ito. Nang maayos na ang kalagayan ng lalaki, ay hinarap niya si Monching. Pinakain niya ito, pinainom ng tubig, at ipinasok niya sa loob ng bahay pagkatapos. Malaki naman ang espasyo ng tahanan niya, kaya may lugar rito ang alaga niyang kalabaw. Naaawa kasi siya kung sa labas lang niya itatali. Mauulanan at magkakasakit. Nahiga na si Monching. Inaantok na siguro, kaya kumain na rin si Dahlia at nagbihis para makapagpahinga na rin siya. Bandang hating gabi, nagising si Lyndon na sobrang lamig ng kanyang pakiramdam. Nanginginig siya habang nakapikit ang mga mata. Nangilid ang luha niya nang maisip ang brutal ng pagkamatay ng mga kasama niya. Swerte nga niya't nakatalon siya sa batis, kaya daplis lang ng tama ng baril ang natamo niya. Ang lamig, giniginawa ko, sabi ni Lyndon. Pinipilit niyang ibuka ang kanyang mga mata at ang una niyang napansin ay ang nipa na bubong. Naramdaman na lang ni Lyndon na may nagtakip ng kumot sa kanya at nakita niyang dumungaw ang isang magandang babae. Ayan, wala na ba yung lamig? Tanong ni Dahlia. Oo, tipid na sagot ni Lyndon. Ngumiti ang babae sa kanya at inayos pa ang kumot para matabunan ang kanyang kamay tsaka binte. Magpahinga ka na, bukas na tayo mag-usap, sabi ni Dahlia. Ngumiti si Lyndon. Kinabukasan ng maaga, nagising si Lyndon. Ang sakit ng tiyan niya dahil sa gutom. Mabuti na lang, hindi sumasabay ang tagiliran niya
Wala siyang ideya kung nakuha ba ang bala na bumaon sa sugat niya o hindi pa, gayong nawala na ang sakit. Dahan-dahang bumangon si Lyndon habang sapo ang kanyang tagiliran para hindi mabinat. Pagkatayo niya ay pumasok agad siya sa kusina kasi bukas naman at nadatnan niya ang babae na nagluluto. Magandang umaga. Ako nga pala si Lyndon. Nakangiting pagbati ni Lyndon. Lumingon sa gawin niya ang babae. Sabay kaway sa kanya. Ako naman si Dahlia. Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi ba masakit? Kinuha ko kasi kagabi ang nakabaon na bala. Baka nagka-problema. Dadalhin na natin sa ospital. Tanong ni Dahlia. Napahinga na lang ng malalim si Lyndon. Ang tapang naman ng babaeng ito. Itinaas niya ang dalawang braso at inikot ng dahan-dahan ang kanyang katawan. Titignan niya kung sasakit. Salamat pero hindi na. Sagot ni Lyndon. Napansin niyang parang nakahinga ng malalim ang babae. Mabuti, kinakabahan pa naman ako kagabi. Sabi ni Dahlia. Ngumiti lang si Lyndon. May tubig ka ba? Baka pwedeng makahingi. Nauuhaw na ako. Saad ni Lyndon. Maupo ka na. Kakain na rin naman tayo. Sagot ni Dahlia. Ipinaghila siya ng upuan ng babae at nakangiti siya na umupo. Binigyan siya ng plato ni Dahlia na may ulam at kanin na. Tapos isang basong tubig. Uminom na siya agad at kumain pagkatapos. Kasi nagugutom na talaga siya. Nang mabusog si Lyndon, ay hindi na muna siya tumayo. Nagpahinga siya saglit na nakatingin kay Dahlia na kumakain. Bakit pinili mo na manirahan dito na malayo sa kabihasnan tapos malayo pa sa mga kapitbahay? Tanong ni Lyndon. Ngumiti sa kanya si Dahlia. Wala akong choice. Nag-iipon nga ako para makaalis na ako rito. Sagot ni Dahlia. Tinitigan ni Lyndon ang babae. Matapang ang personality nito. Hindi niya nakikitaan ng lungkot. Masayahin ang bukas ng muka. May magagandang bagay ka pa na makikita malayo sa lugar na to. Kaya spread your wings para makamtan mo ang mga pangarap mo sa buhay. Nakangiting sabi ni Lyndon. Oo nga eh, tugon ni Dahlia. Pagkatapos nilang kumain, ay hindi siya pinayagan ni Dahlia na tumulong sa pagliligpit. Magpapahinga na lang muna raw siya para mabilis siyang makarecover at makauwi sa kanila. Paglabas ng kusina ni Lyndon, ay balak niya sana na magpahangin sa labas. Pero natatakot siya dahil baka may babaril na lang sa kanya nang biglaan. Kahit malapad ang bundok na ito, ay mahahanap pa rin siya ng mga yon. Uubusin talaga silang lahat kasi siya na lang ang natitirang buhay sa mga kasamahan niya. Pero malakas ang kutob niya na walang namamatay sa kanila. Sana nga. Kaya bukas na bukas din ay kailangan na niyang makaalis rito para hindi mapahamak si Dahlia na tahimik lang na namumuhay sa lugar na ito. Madadamay talaga ito kasi halang ang kaluluwa ng mga yon. Pagkatapos magligpit ni Dahlia ay lumabas na ito ng kusina. Balak pa sana lumabas ng bahay pero pinigilan niya. Saan ka pupunta? Nakakunot ang noo na tanong ni Lyndon. Nagtaka naman sa kanya si Dahlia. Diyan lang sa labas. Papaliguan ko lang si Monching. Sagot ni Dahlia. Sino si Monching? May iba ka pa palang kasama rito? Tanong ni Lyndon. Natawa si Dahlia. Alagang kalabaw ko yon. Monching ang pangalan. Sagot ni Dahlia. Okay pero tingin-tingin ka lang sa paligid ha. Baka pinaghahanap na nila ako. Paalala ni Lyndon. Sige, sabi ni Dahlia. Samantalang si Dahlia
ay napahinga ng malalim. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng takot sa sinabi ni Lindon. Hindi siya makapag-focus sa paliligo ni Monching kasi panay ang tingin niya sa buong paligid. Wala naman siyang nararamdaman na kakaiba sa ngayon. Pero paano na lang sa sumunod na mga araw? Nang matapos siya sa paliligo kay Monching, ay pinakain na niya ito ng damo. Dito lang sa malapit sa bahay. Hindi na niya ito dadalhin sa malayo para kung magkaganon ay madali niya ito mahihila. Hinagabihan, pagkatapos nilang maghapunan, ay panay silip si Lindon sa labas. Siya ay hindi na rin mapakali. Nag-uumpisa na siyang matakot. Ngayon lang niya alam na meron pala sa lugar na ito ang ganung tao. Pero mababait naman siguro ang mga ito kung hindi kalaban. Pero nasa bahay niya ang isang alagad ng batas. Siya nga pala, nasaan na ang uniforme ko? Tanong ni Lindon. Napatingin si Dahlia sa kanya. Sorry pero inilibing ko para kung sakaling magkabukuhan ay walang makikitang ebidensya. Sagot ni Dahlia. Salamat Dahlia. Nakangiting sabi ni Lindon. Napangiwi na lang si Dahlia. Bakit nagawa pa nitong ngumiti? Gayong delikado ang buhay nito. Anong plano mo? Okay na naman siguro ang sugat mo. Pwede ka nang umuwi sa inyo bago ka pa nila maabutan rito. Suwestyon ni Dahlia. Napahinga ng malalim si Lindon. Hindi ako matahimik hanggat hindi ko malalaman na ligtas ka. Paano kung makuha nila ang ebidensya na nagpapatuloy ka rito ng alagad ng batas? Ikaw ang mapapahamak. Kung aalis man ako rito, ay isasama kita. Sagot ni Lindon. Napahinga ng malalim si Dahlia. Natatakot na rin siya na tumira rito sa totoo lang pagkatapos ng nalaman niya. Sa sumunod na linggo, habang si Dahlia ay maganda ang naging gising. Wala pa naman nangyari na hindi maganda sa kanila ni Lindon, kaya nawala saglit ang takot niya. Pagpasok niya sa kusina, ay nadatnan niya si Lindon na nagkakape. Magandang umaga, bati ni Dahlia. Ngumiti sa kanya si Lindon. Good morning. Pinakailaman ko na ang kape mo. Sagot ni Lindon. Okay lang, pupunta akong sapa ngayon. Papaliguan ko lang si Monching. Paalam ni Dahlia. Ako na lang, balak kong maligo sa sapa. Sabi ni Lindon. Salamat, basta mag-iingat ka ha. Nakangiting sagot ni Dahlia. Pagkatapos magkape ni Lindon ay umalis na ito. Siya naman ay nagkape na rin para mainitan ang kanyang tiyan. Maya-maya lang pagkatapos magluto ng agahan ni Dahlia ay naisipan niyang lumabas ng bahay para maglinis sa buong paligid. Nakayuko lang siya. Huli na niya napansin na may 10 kalalakihan na papalapit sa bahay niya. Nanginig ang kalamnan ni Dahlia, lalo na nang makita niya na ang hahaba ng mga baril na dala nila. Magandang umaga, magtatanong lang sana. Wala ka bang napapansin na nagagawi rito na sugot ang lalaki? Tanong ng lalaking mahaba ang buhok. Kinakabahan si Dahlia pero hindi siya pwedeng magpahalata. Wala naman po. Hindi kasi ako palaging dito sa bahay. Nandun ako sa umahan ko. Sagot ni Dahlia. Duda sa kanya ang kasamahan nito. Kaya walang ano-ano'y nagkalat ang iba para libutin ang buong bahay niya. Alam ko naman na hindi ka nagsisinungaling. Pero baka pwede naming tignan ang loob ng bahay mo. Sabi ng lalaking mahaba ang buhok. Napakagatlabi si Dahlia. Mabuti na lang na ilibing niya ang damit ni Lindon. Tapos ang mga sinuot nito ay mga damit niyang luma na t-shirt. Sige lang, pagpayag ni Dahlia. Agad na nagsipulasan ang kasamahan ng lalaki. Siya naman
ay pinipilit na kumalma. Pero ang puso niya ay lalabas na sa kanyang dibdib. Umaasa siya na sana wag munang umuwi si Lyndon para hindi nito maabutan ang mga lalaking ito. Maya-maya lang ay lumabas na ang mga kalalakihan at umiling ang mga ito. Maraming salamat, miss. Aalis na kami. Babalik kami rito sa susunod na araw. Kung may makadaan ay pakisabi na hinahanap siya ng mga kasama niya. Paalam ng lalaki. Opo, nakangiting sagot ni Dahlia. Hindi lang pala siya ang nagsisinungaling sa puntong ito. Pati din pala ang mga lalaking kaharap. Nung umalis na ang kalalakihan, ay sinigurado muna ni Dahlia na nakakalayo na ang mga ito. Sinilip pa niya. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang mapansin niyang ang dinaanan ng mga ito ay ang papunta sa sapa kung saan si Lyndon nagpapaligo kay Monching. Diyos ko, sigaw ng kanyang isip. Dali-daling pumasok sa loob ng bahay si Dahlia. Agad niyang kinuha ang lagayan ng ipon niya, sabay lagay sa tote bag niya. Hindi na siya nagbihes. Pagkatapos niyang mailak ang pinto ng bahay niya, ay nagmamadali siyang tumakbo palayo. Sa kabilang daan siya dumaan para hindi niya makasalubong ang naghahanap kay Lyndon. Habang tumatakbo siya, ay nagdadasal siya na sana maging ligtas ang lalaki sa kapahamakan. Umaalpas sa kanya ang takot, pero hindi siya huminto sa pagtakbo. Kahit natumba na siya at parang mabibiyak ang puwetan niya sa sakit. Nang umabot sa ibaba si Dahlia, ay hindi na niya binaybay ang daan. Sumuksok na siya sa malalagong damo. Nakahinga ng maluwag si Dahlia nang mapansin niyang naglalakad na si Lyndon. Pero nakakunot ang noon niya nang makita niyang hindi nito kasama si Monching. Nang mapadaan ang lalaki sa pinagtataguan niya, ay agad niya itong hinila. Muntik pa siyang masuntok ng lalaki sa gulat. Mabuti na lang, nakailag siya. Muntik na akong atakihin sa puso dahil sa'yo, Dahlia. Reklamo ni Lyndon. Huminga ng malalim si Dahlia. Aalis na tayo rito. May naghahanap na sa'yo doon sa bahay. Ang dami nila, kaya natatakot na ako. Babalik daw sila sa susunod na araw. May nginig sa boses na sabi ni Dahlia. Tinitigan siya ni Lyndon. Hinawakan nito ang kamay niya at pinisil. Pasensya na ha. Nagulo tuloy ang tahimik mong buhay dahil sa akin. Sabi ni Lyndon. Ngumiti si Dahlia. Huwag mo nang isipin yon. Hindi naman kita sinisisi. Teka lang muna. Nasaan si Monching? Tanong ni Dahlia. Kinakabahan pa rin si Dahlia. Iniwan ko muna sa sapa. Hindi pa aalis eh. Babalikan ko na lang mamaya. Sagot ni Lyndon. Napakagatlabi na lang si Dahlia. Halika na. Babalikan natin si Monching. Hindi ko pwedeng iwan rito ang alaga ko. Mahal na mahal ko yun. Sabi ni Dahlia. Umalis na sa pagkakatago si Dahlia at tumakbo papunta sa sapa. Sumunod na rin sa kanya ang lalaki na panay tingin sa bawat dinadaanan nila. Muntik pa silang magkabungguan ng lalaki nang huminto siya sa upo para makatago sa malaking bato. Parang maiiyak sa kaba si Dahlia nang tumambay ang mga lalaki sa sapa kung saan naroon si Monching. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang nagdadasal. Hindi na malaya ni Dahlia na tumulo na ang kanyang mga luha. Sana huwag dadalhin ng mga ito si Monching. Hindi niya kakayanin na makatay ang alaga niyang kalabaw na matagal na niyang kasama sa buhay. Para na niya itong kapamilya kung tutuusin dahil sa kanya ito lumaki. Nararamdaman na lang niya na niyakap siya ni Lyndon ng sobrang higpit. Nang marinig ni Dahlia na tumunog ang tubig, biglang hudyat na umalis na ang mga kalalakihan.
Pinapakinggan talaga niya kung magwawala si Monching. Sumilip si Dahlia at nakita niyang umalis na sa sapa ang mga ito at dumaan sa kanang bahagi ng daan papunta sa dulo ng bundok. Nang makita siya ni Monching, ay biglang umahon ang kalabaw at naglalakad palapit sa kanya. Kaya dali-daling tumayo si Dahlia, sabay hawak sa lubid ni Monching. Hinalik-halikan niya ang mukha ng alaga niya dahil sa sobrang tuwa. "Saan na tayo pupunta ngayon?" tanong ni Lindon. Napahinga ng malalim si Dahlia. "Hindi ko alam, pero bahala na. Dadalhin ko tong kalabaw ko," sagot ni Dahlia. Samantalang si Lindon ay napangiti pa rin kahit ganito kagulo ang buhay niya. Bilib siya sa ugali ni Dahlia. May pagmamahal talaga ito sa hayop dahil dadalhin nito ang alagang kalabaw kahit saan ito magpunta. Naglalakad na sila ngayon, panay lingon at tingin sa bawat madadaanan nila. Baka makasalubong nila ang naghahanap sa kanya. Galit ang namayani sa puso ng mga tao na yon dahil naubos nila ang kasamahan ng mga ito. Pero nalagasan din naman sila, kaya it's a tie. Nakasunod lang siya sa kalabaw dahil nauna si Dahlia. Hindi naman mabigat hilahin ang hayop kasi nakikisabay din ito. Ramdam niya ang emosyon kanina ng babae nang maisip nito na baka bibit-bitin paalis ang alaga ng mga lalaking iyon. "Baybayin na lang natin itong bundok kasi kung sa bayan tayo dadaan ay hindi pwedeng magdala ng kalabaw doon. Mapipilitan ka na iwanan tong alaga mo," sabi ni Lindon. Umiling si Dahlia. "Hindi pwede. Kung gusto mo nang umuwi sa inyo ay iwanan mo na ako rito," sagot ni Dahlia. Hinawakan ni Lindon ang braso ni Dahlia. "Hindi kita pwedeng iwan rito. Kung uuwi man ako ay isasama kita. Pati na rin yang si Monching," sabi ni Lindon. Tumitig naman sa kanya ang kalabaw na parang naiintindihan ang sinabi niya. Hinawakan niya ang pisngi nito. Lumapit naman at sumuksok sa kanyang bandang kilikili. Mabuti na lang, walang sungay, kaya hindi siya natusok. Ngumiti si Dahlia. "Salamat tugon ni Dahlia. Ngumiti na lang si Lindon. Maya-maya lang ay nag-umpisa na silang lumakad. Hindi nila binaybay ang daan. Mas pinili nilang dumaan sa malalagong damuhan para hindi sila makikita agad kapag may kalaban. Hawak ni Dahlia ang lubid ni Monching. Hindi nahihirapan ang dalaga dahil nakikisama naman ang kalabaw. Isang oras ang nakalipas ay narating na nila ang ibabaw ng bundok. Sobrang hirap daanan dahil mababato. Malayo pa lang ay naririnig nila ang lagaslas ng tubig. "Huminto muna tayo. Sisilipin ko lang kung may tao o wala," saad ni Lindon. Tumango naman si Dahlia. Iniwan muna niya ito saglit para tignan kung may tao sa sapa. Pagbalik niya ay nakaupo na si Dahlia sa bato, sabay hinga ng malalim. Siya na ang humila kay Monching papunta sa sapa para painumin ito ng tubig. "Nauuhaw na ako. Hindi ko na talaga kaya," reklamo ni Dahlia. Akmang kukuha na ng tubig sa sapa si Dahlia para inumin ay pinigilan niya ito. "Marumi yan, ikaw talaga. Tiisin mo na lang muna ang uhaw," saway ni Lindon. Hinila na niya palayo sa sapa si Dahlia para hindi makainom ng maruming tubig. "Mamamatay na yata ako nito dahil lang sa uhaw," sabi ni Dahlia. Napailing na lang si Lindon. "Teka lang muna, maghahanap ako ng niyog para makainom ka," sagot ni Lindon. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Akay-akay ni Lindon ang dalaga dahil hinihingal na ito sa pagod.
Nagpahinga muna sila saglit sa ilalim ng malaking puno ng kahoy. Isinandig ni Dahlia ang likod nito. "Nakakapagod naman," sabi ni Dahlia. Huminga ng malalim si Lyndon. "Pasensya ka na ha. Ako talaga ang dahilan nito." Naiiling na saad ni Lyndon. Nginitian siya ni Dahlia. "Okay lang. Ganun talaga ang buhay. Basta ang importante ay pareho tayong ligtas mula sa kanila." Sagot ni Dahlia. Maya-maya lang ay nagpaalam muna saglit si Lyndon sa dalaga para maghanap siya ng niyog. Napangiti siya nang may makita siya sa may unahan na isang puno lang na hitik sa bunga. Hindi naman masyadong mataas kaya sinubukan niyang akyatin. Kumuha na siya ng 5 piraso at dinala papunta kay Dahlia. Napakunot ang noo ni Dahlia na nakatingin sa kanya habang bitbit ang niyog. Siguro, nagtaka ito kung saan niya kinuha ito. "Nakita ko sa unahan. Kasya na siguro sa atin to." Nakangiting sabi ni Lyndon. Naupo siya sa tabi ng dalaga, sabay lapag ng niyog. "Ang problema niyan ay wala tayong pambukas." Nakasimangot na saad ni Dahlia. Ngumiti lang siya rito. Kumuha siya ng isang niyog at pinukpok ito ng ubod lakas sa bato hanggang sa mabiyak. Ibinigay niya agad sa dalaga para makainom ito at maibsan ang uhaw. Nagpukpok naman siya ng isa pa at siya naman ang uminom. Makalipas ang 1 oras ay pareho na silang busog na dalawa ni Dahlia. Pinakain nito dito ang laman ng niyog ang alaga nitong kalabaw. "Nawala na ba ang uhaw mo?" tanong ni Lyndon. Ngumiti si Dahlia. "Oo, gutom naman ako. Iba talaga kapag kanin kesa mga prutas." Sagot ni Dahlia. Tumango naman si Lyndon bilang pagsang-ayon. "Tara na, mag-umpisa na tayo maglakad hanggat may araw pa. Maghahanap na lang tayo ng pwedeng matulugan mamaya." Sabi ni Lyndon. Nagpatiuna sa paglalakad si Dahlia. Siya naman ay nakasunod lang rito habang kasabay si Monching. Nang magkulimlim na ang kalangitan, ay narating na nila ang kabilang bukid. Malayo pa rito ang lugar nila. May bahay siya rito sa province kung saan siya nagstay noong bago pa lang siya sa serbisyo. At may bahay din siya sa Maynila. Mag-isa na lang din siya dahil matagal nang wala ang magulang niya. Wala din siyang kasintahan, may bahay o anak. Kahit kapatid ay wala din siya. Caretaker lang at tauhan sa lupain niya. Meron kasi siyang pinyahan at iba pang prutas. "Nangangalay na ang binti ko sa kakalakad. Hindi natin alam kung nasaan na ang kalsada nito." Reklamo ni Dahlia. Kahit nga siya ay ganun din ang nararamdaman. Pero iniinda na lang niya ang pagod kesa ang magreklamo dahil wala naman siyang choice. Okay lang para sa kanya na panay reklamo ang dalaga dahil nadamay lang ito sa kanya. "Pahinga na muna tayo rito," sabi ni Lyndon. Naupo na lang si Dahlia sa ugat ng malaking puno ng kahoy. Awang-awa na siya sa itsura nito. Pinagpapawisan, namumula na sa pagod at lupaypay na. Pero napansin niyang maganda pa rin ito. "Hanggang saan tayo magiging ganito? Grabe naman sila." Tura ni Dahlia. Huminga ng malalim si Lyndon. Kinagabihan, samantalang si Dahlia ay hindi niya namalayan na nakatulog na siya sa sobrang pagod. Bayabas at manggalang ang kinain nila, pero naitawid naman ang kanilang gutom. Wala siyang karapatan na magreklamo palagi, kesa naman ang mapatay siya ng mga yon. Nagising si Dahlia ng madaling araw. Napabalikwas siya ng bangon nang marinig niya ang tinig ni Monching sa kung saan. Nanlalaki ang mga mata niya dahil nang pagbangon niya ay wala na ang kanyang alaga. Diyos ko,
Nasaan na kaya ang kalabaw niya? Niyugyug niya ng malakas ang balikat ni Lyndon para magising ito. Bakit? May problema ba? Nakakunot ang noo na tanong ni Lyndon. Nag-umpisa ng umiyak si Dahlia. Nawawala si Monching. Narinig ko ang boses niya sa banda doon. Sagot ni Dahlia. Dali-daling bumangon si Lyndon at tumakbo sa direksyon na tinuturo niya. Sumunod naman siya rito. Nahilam sa luha ang mga mata. Iyak pa rin ng iyak ang kalabaw, kaya natuntun nila ito ni Lyndon. Diretso sana ang takbo nang pigilan siya ng lalaki. Dumapa sila ng kaunti nang makita nila ang dalawang lalaki na may dalang sasakyan at doon pinasakay si Monching. Magnanakaw ng hayop ang mga gagong ito. Ang laki ng mga katawan. Nagkatinginan silang dalawa ni Lyndon. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng lalaki. Nagwawala si Monching. Panay pukpok naman ng barel sa ulo nang kalabaw niya ang isang lalaki. Napapikit na lang si Dahlia. Pinulot niya ang isang malaking putol na kahoy. Sinenyasan niya si Lyndon na tig-isa sila ng patumbahin. Ang bilis ng pangyayari. Nang mapalapit na siya sa lalaki, ay inundayan niya ito ng pukpok ng dala niyang kahoy. Natumba at nawalan ng malay. Ganun na din ang kay Lyndon. Nasugatan ang dalawang binti ni Monching. Sabi ni Lyndon. Umiiyak si Dahlia. Nanginginig ang kamay niya na humawak sa binti ni Monching na malaki ang sugat. Kawawa naman tong alaga ko. Gagamutin kita ha? Tura ni Dahlia. Lumapit naman ang ulo ng hayop sa kanya. Hinaplos niya ang ulo nito na pinukpok ng barel kanina. Ni hindi nga niya ito pinapatapuan ng langaw. Tapos sasaktan lang ng walang mga puso. Sumakay ka na. Imaneho ko ang sasakyan bago pa sila magising at mabaril tayo. Seryosong sabi ni Lyndon. Bago siya sumakay, ay kumuha muna siya ng dahon na pwedeng igamot sa sugat ni Monching. Parang itinali ang binti nito para hindi makagalaw kaya nagkasugat. Tumatakbo na ngayon ang sasakyan. Tumutulo ang luha ni Dahlia habang dinidikit niya ang dahon at tinapalan ang sugat ng alaga niya. Masakit ba? Tiisin mo lang muna ha. Gagaling din yan. Saad ni Dahlia. Tumingin sa kanya si Monching. Hinaplos-haplos niya ang tiyan nito. May sinabi ka ba sa akin, Dahlia? Tanong ni Lyndon. Ngumiti si Dahlia. Wala. Si Monching ang kinakausap ko. Sagot ni Dahlia. Nang matapos niyang gamutin ang sugat ni Monching, ay isinandig niya ang kanyang likod sa gilid ng sasakyan. Pagod na pagod ang pakiramdam ni Dahlia. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya. Habang si Lyndon ay nakahinga ng maluwag nang makarating sila sa bahay niya makalipas ang ilang oras. Paghihinto ng sasakyan ay pinagtulungan nilang dalawa ni Dahlia na ibaba si Monching. Napaluhod ang kalabaw dahil siguro sa sakit ng mga binti nito. Nasasaktan si Monching sa sugat niya. Puna ni Lyndon. Napahinga ng malalim si Dahlia na nakatingin sa sugat ng alaga. Kaninong bahay ito? Tanong ni Dahlia. Ngumiti si Lyndon. Bahay ko rito sa probinsya. Sagot ni Lyndon. Tumingin sa buong paligid si Dahlia. Na-amaze yata ito sa taas ng poder na pinagawa niya. Maya-maya lang ay lumabas si Manong Andres. Yumakap ito sa kanya ng mahigpit. Mabuti naman umuwi ka na. Nag-aalala ko sa'yo ng sobra. Sabi ni Manong Andres. Ngumiti si Lyndon. Ang matanda ang nagsilbing ama niya ngayon narito. Ang caretaker niyang mabait at mapagmahal. Oo, nagkaroon po ng bakbakan sa bukid, Manong.
Sugutan ako nang makita nitong si Dahlia, kaya isinama ko na siya rito sa atin dahil hindi na siya ligtas doon sa kanila magmula nang pinaghahanap ako ng kalaban. Sagot ni Lyndon. Nagpasalamat si Manong Andres kay Dahlia. Ngumiti lang ang dalaga. O siya, pumasok na kayo sa loob. Ako na ang bahala rito sa kalabaw. Dala niyo ba to? Tanong ni Manong Andres. Opo, alaga ko po yan. Nasugatan nga dahil sinubukan na nakawin na masamang tao. Sagot ni Dahlia. Binuksan ng malaki ni Manong Andres ang malaking gate. Ipinasok niya ang sasakyan sa loob ng bahay dahil hindi kanali ito. Hila-hila din ng matandang lalaki si Monching. Pagpasok sa loob ay agad na napahiga si Lyndon sa sofa. Ramdam na ramdam niya ang pagod sa kanyang katawan. Hindi pa pumasok si Dahlia. Siguro, tinignan pa nito ang alagang kalabaw na nanghihina dahil sa sugat. Maya-maya lang ay pumasok na ang dalaga sa loob ng bahay. Kamusta si Monching? Tanong ni Lyndon. Huminga ng malalim si Dahlia. Nanghihina siya sa sugat niya. Pinainom nga ng tubig ni Manong Andres. Nakakaawa, uhaw na uhaw siya. Sagot ni Dahlia. Magpahinga ka muna. Grabe ang pagod na napagdaanan natin. Sabi ni Lyndon. Tumango naman si Dahlia at naupo sa tabi niya. Pareho silang pagod na dalawa ng dalaga pero maganda pa rin ito. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok na si Manong Andres. Magpahinga na muna kayong dalawa. Ipagluluto ko lang kayo ng makakain. Nakangiting saad ng Manong. Salamat po, Manong. Sagot ni Lyndon. Pagpasok sa kusina ni Manong Andres ay ipinikit niya ang kanyang mga mata nang makita niyang nakatulog na yata si Dahlia. Sa sumunod na linggo, samantalang si Dahlia ay nakahinga na ng maluwag nang unti-unti nang gumaling ang sugat ni Monching. Nasa loob siya ng kwarto na inuukupan niya sa bahay ni Lyndon. Ang sarap ng tulog niya kagabi dahil sobrang lambot ng higaan. Napahinga siya ng malalim nang maisip niya ang bahay niya sa bundok. Dito na ba mag-uumpisa ang pangarap niya na tumira dito sa bayan? Nang makaramdam ng uhaw si Dahlia, ay naisipan niyang lumabas ng kwarto at dumiretso sa kusina. Nadatnan niya si Manong Andres na kumakain na may katabing isang tasa ng kape. Magandang umaga po, Manong. Kamusta po ang araw mo? Nakangiting bati ni Dahlia. Ngumiti ang matanda. Okay lang naman. Mag-agahan ka na. Siya nga pala, wala rito si Lyndon. Pumunta sa lungsod para mag-report sa opisina nila. Ang bilin niya ay huwag ka raw lumabas ng bahay na hindi ako kasama. Sagot ni Manong Andres. Okay po, wala naman akong planong bilhin sa labas. Sabi ni Dahlia. Kung may ipapabili ka man ay magsabi ka lang sa akin. Tura ni Manong Andres. Tumangu-tangu naman si Dahlia. Humila na siya ng upuan para mag-agahan. Naisip niya kung kumain na ba si Lyndon bago umalis. Samantalang si Lyndon ay panaylingon sa bawat madadaanan niya pagkatapos niyang lumabas sa opisina nila. Nag-leave muna siya sa trabaho ng 2 buwan para makapagpahinga. Hindi kasi biro ang napagdaanan nila sa bundok. Nang madaanan niya ang isang mall, ay naisipan niyang pumasok sa loob. Naghanap siya ng pwedeng mabili. Nang maisip niya si Dahlia, ay naghanap siya ng damit na para sa dalaga. Binili niya lahat ang pangangailangan nito dahil ang laki ng utang na loob niya dito. Kung hindi siya nito nakita na nakalutang sa sapa, ay siguro patay na siya ngayon. Minsanan lang naman may mapadaan sa bundok dahil walang masyadong tao. Nang makumpleto na niya ang gamit para kay Dahlia,
ay binayaran na niya ito sa counter at lumabas na ng bahay pagkatapos. Dahil sa nangyari sa kanya sa bundok, ay parang wala na siyang tiwala sa mga taong nakakasalubong niya. Naisip niya na baka bumaba sa lungsod ang mga kalaban para sundan siya. Nang makabili na siya, ay agad siyang umuwi ng bahay at nakita niya si Dahlia na nagwawalis sa labas ng bahay. Kasama nito si Monching na chill lang sa isang tabi. Nakahiga lang ang kalabaw dahil siguro masakit pa ang sugat nito. Ngumiti si Dahlia sa kanya. Lumapit ito at tinignan ang dala niya. "Ano tong binili mo?" tanong ni Dahlia. "Gamit mo para may maisuot ka rito sa bahay," sagot ni Lyndon. Natawa siya nang mapakamot si Dahlia sa ulo nito na parang nahihiya. "Salamat. Nakakahiya naman. Plano ko sanang mamili ng mga damit ko," sabi ni Dahlia. "Hindi na. Itabi mo na lang ang pera mo para kung gusto mong mag-aral dito sa lungsod ay may gagastusin ka. Alam mo, mas masarap sa pakiramdam ang makapagtapos ng pag-aaral. Mas magaan ang lahat." Nakangiting turan ni Lyndon. Ngumiti si Dahlia. "Oo nga no. Sige, sa susunod na taon ay susubukan kong mag-enroll," sagot ni Dahlia. Nakapagtapos naman siya ng high school. Gusto niyang maging doktor dahil yun ang gusto ng lolo niya para sa kanya. "Maganda yan," sabi ni Lyndon. Maya-maya lang ay sabay na silang dalawa na pumasok sa loob ng bahay. Wala si Manong Andres. Nag-harvest yata ng prutas doon sa lupain ni Lyndon. "San ka nga pala galing?" tanong ni Dahlia. Binigyan siya nito ng malamig na tubig kaya ininom niya. Sabay hila ng upuan. "Sa opisina namin, humingi ako ng leave ng 1 buwan," sagot ni Lyndon. Naupo na rin si Dahlia sa tabi niya. "Mabuti na lang pumayag sila," sabi ni Dahlia. "Oo," nakangiting sagot ni Lyndon. Bandang hapon ay ang daming dalang prutas at gulay si Manong Andres. Nag-iwan ito para sa kanila. Tapos ang iba ay ibinenta sa lungsod. Ang dami nga. Puno ang multicab na dala ng matanda. "Tanim yan ni Manong Andres habang nandito siya?" tanong ni Dahlia. Ngumiti siya rito. "Oo, tapos meron din na tanim ko. Ang pera niyan ay sa kanya na," sagot ni Lyndon. "Talaga? Kahit magkano ang abutin ay kanya na lahat? Ang bait mo naman," sabi ni Dahlia. "Oo, siya naman ang nagpakahirap niyan kasi nasa duty ako. Kung hindi pa nagkaroon ng engkwentro doon, ay hindi ako makakauwi." Nakangiting sagot ni Lyndon. "Sabagay, mabait din naman si Manong Andres," komento ni Dahlia. Maya-maya lang ay lumapit ng kaunti si Lyndon kay Dahlia para makabulong siya rito. "Nagpapayaman yan si Manong Andres. May nililigawan kasi siyang dalaga doon sa lungsod," sabi ni Lyndon. Sakto naman na pumasok si Manong Andres. "Huwag kang maniwala dyan, Dahlia. Hindi totoo yun," nakasimangot na sambit ni Manong Andres. Nagkatawanan silang dalawa. 1 buwan ang lumipas habang si Dahlia ay masaya ang pagstay niya sa bahay ni Lyndon. Ang sarap nga sa pakiramdam dahil malambot ang kama tapos may aircon pa na sobrang lamig. Parang ayaw na niyang umalis sa lugar na to. Hindi na siya babalik sa bundok. Baka nandito ang magiging swerte niya. Aalwan ang buhay kapag naging ganap siyang doktor. Ngayong nag-leave sa trabaho si Lyndon ay nasa bahay lang sila o di kaya doon sa lupain nito. Tinuturuan siya ng lalaki kung paano magmaneho ng bike at motorsiklo. Sa susunod ay kotse na daw ang imamaneho niya. Ang bilis niyang natuto.
Wala naman kasi siyang ibang iniisip kundi ang subukan ang mga bagay na hindi pa niya nararanasan. Nasa loob ng kwarto niya ngayon si Dahlia. Katatapos lang niyang magtupi ng mga natuyo niyang damit na nilabhan niya noong isang araw. Isinama din niya kay Lyndon dahil hindi pa ito nakapaglaba. Maya-maya lang ay nakarinig siya ng katok sa pinto. Naalala niya, mamimitas pala ng mga prutas ngayon na ibebenta ulit ni Manong Andres sa lungsod. Anong ginagawa mo dyan sa loob, Dahlia? Tanong ni Lyndon. Ngumiti si Dahlia. Tinapos na niya ang pagtutupi at nilagay sa loob ng cabinet. Nagtutupi ako ng mga damit. Hintayin mo lang ako doon. Sagot ni Dahlia. Bilisan mo na lang. Magbihis ka na. Sa lungsod na tayo pupunta. Tapos na kaming namitas ng prutas ni Manong Andres. Sabi ni Lyndon. Sige, pagpayag ni Dahlia. Maya-maya lang ay binilisan na ni Dahlia ang pagkilos. Naghanap siya ng bestida at dali-dali niya itong isinuot. Naglagay lang siya ng kaunting pulbo para hindi pagpawisan. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na siya ng bahay. Napansin niyang parang naglighten ang mga mata ni Lyndon na nakatingin sa kanya. Paglapit niya rito ay agad nitong pinunasan ang pisngi niya. Akala niya kung ano na kaya nakakunot ang noon niya rito. Hindi mo naayos ang paglagay ng pulbo para kang bata. Komento ni Lyndon. Thank you, sagot ni Dahlia. Maya-maya lang ay bumabiyahe na sila. Magkatabi silang dalawa ni Lyndon na nakaupo sa likuran kasama ang ibebenta ni Manong Andres. Ang fresh ng mga prutas, pati na rin ng mga gulay. Ang galing ng matanda na mag-alaga ng mga pananim, kaya natatakam siya. Bibili talaga siya mamaya ng isda. Parang naglalaway ka na, nakatingin sa mga yan. May iniwan naman ako doon sa bahay para sa'yo. Natatawang sabi ni Lyndon. Tinampal niya ang braso nito. Muntik na talaga. Ang sarap kasing tignan. Ang galing naman ni Manong Andres. Sagot ni Dahlia. Inspired kasi. Ituturo ko sa'yo mamaya ang nililigawan niya. First love niya raw yun. Nakangiting sambit ni Lyndon. Tumangutango naman si Dahlia. Pagdating nila sa lungsod, ay dumiretso sila sa may palengke para doon i-deliver ang dala nila. Tumabi siya para hindi siya madaganan kasi may karga sina Lyndon. Nanlaki ang mga mata ni Dahlia nang mapansin niya ang dalawang lalaki sa mga kalayuan na nag-uusap. Pamilyar sa kanya ang mga yon. Ito ang mga lalaki na naghahanap kay Lyndon doon sa bundok. Yumuko si Dahlia. Tumalikod siya at nagpanggap na namimili ng prutas. Hindi ito tumingin sa gawin nila, pero baka makilala siya ng mga ito. Umabot pala ang mga ito dito. Parang normal na tao lang, pero iba ang gawi kapag nasa bundok na. Nanginginig ang kamay ni Dahlia, lalo na nang mapansin niya na tumawid ang dalawang lalaki, tapos pumunta sa gawin nila. Napamura sa isip niya si Dahlia. Pabalik na si Lyndon, pero sinenyasan niya ito na wag muna. Kaya sumuksok ito sa mga tindahan kasama ni Manong Andres. Hi miss, ikaw pala yan. Nandito ka lang pala. Bigla ka kasing nawala doon sa bahay mo nang balikan ka namin doon. 1 linggo ang nakalipas nung nagpunta kami. Sabi ng lalaking mahaba ang buhok. Ngumiti si Dahlia. Pinipilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Opo, nag-aaral po kasi ako rito habang nagtatrabaho. Sobrang hirap kasi ng buhay sa bundok. Sagot ni Dahlia. Nagkatinginan ang dalawa. Mabuti naman, sayang din kung mananatili ka lang doon. Saad ng lalaking mahaba ang buhok. Oo nga po, sang-ayon ni Dahlia. Maya-maya lang
ay nagpaalam na ang dalawa na aalis na ang mga ito. Sinundan naman ng tingin ni Dahlia ang mga ito hanggang mawala na sa kanyang paningin. Naramdaman na lang ni Dahlia na may biglang yumakap sa kanya ng mahigpit. Okay ka lang ba? Namumutla ka? Tanong ni Lyndon. Umiling si Dahlia. Para kung aatakihin sa takot kanina. Grabe. Sagot ni Dahlia. Pinaypayan siya ni Lyndon gamit ang kamay nito. Tumabi ka na lang muna. Tatapusin muna natin to para makauwi na tayo. Sabi ni Lyndon. 2 oras ang nakalipas ay pauwi na sila. Hindi maintindihan ni Dahlia kung bakit sumama sa kanila ang first love ni Manong Andres. Parang nag-alis sa balutan ito. Doon na yata titira. Okay ka na, Dahlia? Tanong ni Manong Andres. Huminga ng malalim si Dahlia. Oo, Manong. Sagot ni Dahlia. Mabuti na lang. Maayos ang pakikipag-usap nila sa'yo. Itong si Myra ay tinakot kaya isinama ko na lang para walang gulo. Baka maisama ng walang kalaban-laban doon sa bundok. Hindi naman talaga masamang tao ang mga yan, pero hindi natin hawak ang isip nila. Ipaglalaban talaga nila kung ano ang tama para sa kanila. Sabi ni Manong Andres. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit kasama nila ang first love ni Manong Andres. Nasa 40 plus ang babae, tapos si Manong ay nasa 50 plus. Bagay naman ang mga ito. Napansin niya na tahimik lang si Lyndon sa tabi niya. Wala siyang ideya kung ano ang iniisip nito ngayon. Pagdating nila ng bahay, ay naunang bumaba si Lyndon. Kinarga siya nito para makababa ng sasakyan. Nag-aalala talaga ako. Parang hindi na tayo safe kapag pumupunta tayo sa lungsod. Sabi ni Lyndon. Namumukaan ka ba nila? Tanong ni Dahlia. Huminga ng malalim si Lyndon. Hindi ko alam, pero wag tayong magpapakasiguro dahil ang lakas ng radar ng mga yan. Sagot ni Lyndon. Napailing na lang si Dahlia. Makalipas ang 1 oras, ay pumasok na sa loob ng kwarto niya si Dahlia. Patalon siyang humiga sa kama. Parang magkakaroon pa siya ng anxiety sa pangyayaring yon. Nang maalala niya ang damit ni Lyndon na itinupi niya kanina, ay agad siyang bumangon at dinala ang mga ito sa lalaki. Kumatok siya ng mahina. Bumukas agad ang pinto, sabay labas ni Lyndon. Damit mo, nilabahan ko kahapon. Itinupi ko na rin para ilalagay mo na lang sa cabinet mo. Sabi ni Dahlia. Ngumiti si Lyndon. Salamat ha. Hindi mo naman kailangan gawin to. Nakangiting saad ni Lyndon. Okay lang. Wala naman akong masyadong gagawin rito. At saka, libre ang pagtira ko rito. Kaya okay lang nalabahan ko ang mga gamit mo. Nakangiting turan ni Dahlia. Maya-maya lang ay inaya siya ni Lyndon papasok sa loob ng kwarto nito. Okay ka na? Nakikita ko talaga ang takot mo kanina. Tanong ni Lyndon. Ngumiti si Dahlia. Oo, parang ayaw ko nang pumunta sa lungsod. Pero walang mangyayari kung pangungunahan ka ng takot. Sagot ni Dahlia. Hinawakan ni Lyndon ang kamay niya. Hanggat nandito ka, sa poder ko ay hindi kita papabayaan. Sabi ni Lyndon. Nagpasalamat naman si Dahlia. Maya-maya lang ay iniwan niya saglit ang lalaki dahil nauuhaw siya. Lumabas muna siya ng bahay para tignan si Monching. Nakita niya ito na nakatayo, kaya agad niya itong nilapitan at niyakap. Masaya siya dahil gumaling na ang sugat sa mga binti nito. Hinaplos-haplos niya ang katawan. Pansin naman niyang natutuwa ito sa ginawa niya. Mahal na mahal niya ang kanyang alaga. Gagawin niya ang lahat, mabuhay lang ito ng matagal.
Nang matapos silang magbanding ni Monching, ay pumasok na siya sa bahay. Bago pa niya makalimutan ang uminom ng tubig, ay dumiretso siya sa kusina. Nadatnan niya si Myra na may ginagawa. Ngumiti ito sa kanya na parang nahihiya. "Ano pong lulutuin mo, ate?" tanong ni Dahlia. Tumabi siya rito. "Tinolang isda na maraming gulay," sabi ni Andres. Paborito daw ni Lyndon. Sagot ni Myra. Ngumiti si Dahlia. "Tutulungan na po kita, ate," sabi ni Dahlia. Umiling si Myra. "Hindi na, nakakahiya kung hindi ako tutulong dito. Bagong salta pa naman ako rito." Pigil ni Myra. Natawa si Dahlia. "Pareho lang po tayo. Nauna lang po ako," turan ni Dahlia. Tumingin si Myra sa kanya at ngumiti. "Okay lang kasi boyfriend mo naman si Lyndon," sagot ni Myra. Napaubo si Dahlia. Nakainom siya ng isang basong tubig dahil sa narinig niya. "Magkaibigan lang po kami. Wala kaming relasyon," sabi ni Dahlia. Hinaplos ni Myra ang buhok niya. "Hindi naniniwala si Andres na wala kayong relasyon," sagot ni Myra. Ang hilig maghinala ni Manong Andres. Tatahimik na iba pala ang iniisip sa kanila. Hindi na nagkomento pa si Dahlia dahil kahit anong paliwanag niya ay parang hindi maniniwala ang babae. Naiiling si Dahlia na lumabas ng kusina. Napansin niya na napatitig sa kanya si Lyndon. Pasimple din niyang tinignan ang lalaki. Bagay din pala talaga itong sundalo dahil matangkad pero at the same time ay pwedeng maging modelo. "Okay ka lang?" tanong ni Lyndon. Naupo siya sa tabi ng lalaki. Naiisip ng dalawang yon na sila ni Lyndon dahil close sila. Kayang-kaya niyang sumandig sa lalaki tapos maging sweet rito. Kaya ganon. Pero uso na ang ganyang gesture ngayon. Pero iba kasi ang mga tao noon. "Oo, pero hindi maayos kausap si Ate Myra," nakasimangot na sagot ni Dahlia. Nakakunot ang noo na nakatingin sa kanya si Lyndon. "Bakit naman?" tanong ulit ni Lyndon. Huminga ng malalim si Dahlia at isinandig ang katawan sa sofa. "Kasi ang sabi niya, may relasyon daw tayong dalawa," sagot ni Dahlia. Natawa si Lyndon kaya napasimangot siya. "Meron naman talaga, magkaibigan," sabi ni Lyndon. Napakamot sa batok si Dahlia. "Girlfriend mo raw ako," nakanguso na tugon ni Dahlia. Inakbayan siya ni Lyndon. Nakaramdam na tuloy siya ng awkwardness. "Kaya nga, babaeng kaibigan," sambit ni Lyndon. Binatukan niya ito. Tawa lang ng tawa si Lyndon ni hindi man lang ito nagalit. Sa sumunod na araw ay sumama siya kay Myra sa bukid. Magdadala raw ito ng baon kay Manong Andres dahil nagtatrabaho raw ito at si Lyndon. Kaya pala paggising niya kanina ay wala na ang lalaki. Napasimangot si Dahlia dahil hindi man lang siya nito ginising para isama. Pagdating nila doon ay napakunot ang noon niya nang makarinig siya ng maraming putok ng baril. "Ano po yun, Manong Andres?" tanong ni Dahlia. Ngumiti si Manong Andres. "Si Lyndon yon, nagpa-practice bumaril," sagot ni Manong Andres. Kumunot naman ang noo ni Dahlia. Kailangan pa ba ang ganyan? Maya-maya lang ay nagpaalam muna siya sa dalawa para puntahan si Lyndon. Napatakip siya sa tenga nang makita niyang pinapuputukan nito ang maliit na lata ng sardinas. Tinusok niya ang tagiliran ng lalaki. Lumingon lang ito ng kaunti tapos bumalik na sa ginagawa. Nang matapos si Lyndon,
ay lumapit ito sa kanya at pinahawak ang baril. Parang magkahugpong ang kanilang mga kamay. Tinuturuan siya nitong bumaril, pero mas nakaramdam siya ng awkwardness sa posisyon nilang dalawa. Bakit kailangan may ganito? Tanong ni Dahlia. Nginitian siya ni Lyndon. Wala lang, ganito ang ginagawa ko kapag bored ako sa buhay. Pero kung ikaw, para sa safety mo rin. Sagot ni Lyndon. Ngumiti si Dahlia. Hindi na siya nagkomento pa, pero feeling niya ay ayaw niyang matutong bumaril dahil baka makapatay siya at makukulong siya. Kaya lang ay nasundan ang pag-iensayo nilang dalawa ni Lyndon hanggang sa natuto siya. Lahat ng lata ay natatamaan na niya. Sa gitna pa talaga, tawang-tawa nga ang lalaki dahil ang bilis lang daw niyang matuto. 1 linggo ang nakalipas habang si Lyndon ay napailing na nakatingin kay Dahlia na sobrang seryoso sa pag-eempake ng kanyang mga gamit. Tapos na ang 1 buwan na leave niya sa trabaho. Kailangan na niyang bumalik sa duty sa bundok. Okay ka lang? Tanong ni Lyndon. Ngumiti ng pilit si Dahlia. Oo, pero nag-aalala ko sa'yo. Sagot ni Dahlia. Lumapit si Lyndon sa babae. Inakbayan niya ito, sabay yakap ng mahigpit. Huwag kang matakot. Kung oras na talaga ng isang tao, ay wala na tayong magagawa. Sabi ni Lyndon. Sinamaan siya ng tingin ni Dahlia. Huwag kang magsalita ng ganyan. Basta mag-iingat ka ha. Saway ni Dahlia. Oo naman. Basta ikaw ay huwag kang masyadong pumupunta sa lungsod. Sobrang delikado. Sabi ni Lyndon. Oo. Tipid na sagot ni Dahlia. Napahinga ng malalim si Lyndon nang makita niyang sobrang lungkot ang nararamdaman ni Dahlia. Na tumatakbo palayo ang sinasakyan niyang kotse. Nagpahatid siya kay Manong Andres sa lungsod. Napahinga siya ng malalim nang hindi na niya makita pa si Dahlia. Samantalang si Dahlia ay pumasok agad sa loob ng kwarto pagkatapos niyang pumasok ng bahay. Nasa kusina si Myra. Nagluluto yata ng tanghalian nila. Nang maisip niya si Monching, ay lumabas siya ng bahay para puntahan ito. Nakatingin lang si Dahlia sa alaga niyang kalabaw na kumakain ng damo sa bakuran. Nag-aalala siya para kay Lyndon. Ang akala niya ay dito lang ito maa-assign sa lungsod. Yun pala ay babalik ito sa bukid. Ipagdadasal na lang niya na magiging okay din ang trabaho ni Lyndon doon at hindi ito mapapahamak. Makalipas ang 2 linggo ay tumawag si Lyndon kay Dahlia. Binilhan pala siya nito ng cellphone noong nakaraan para may makontak sila sa isa't isa. Kamusta ka na dyan? Tanong ni Lyndon. Ngumiti si Dahlia. Video call pala ito kaya kitang-kita niya ang mukha ng lalaki. Okay lang, ang tahimik ng buong bahay. Wala akong ibang gagawin. Sana isinama mo na lang ako dyan kahit na tagaluto niya lang. Sagot ni Dahlia. Pinagtatawanan siya ni Lyndon. Hindi pwede, at saka delikado din. Sabi ni Lyndon. Sabagay, pero kung misis ay pwedeng dumalaw? Tanong ni Dahlia. Napakunot ang noo ni Lyndon. Oo, tipid na sagot ni Lyndon. Ngumiti si Dahlia. Magpanggap na lang siguro ako misis mo para makapunta ako dyan. Sambit ni Dahlia. Hindi umimik si Lyndon. Bagkus ay tinitigan siya nito ng mariin. Kaya napatingin sa gilid si Dahlia. Sige na, ibababa ko na tong tawag, Dahlia. Ingat ka dyan. Paalam ni Lyndon. Sige, ikaw din.
Sagot ni Dahlia. Pagkatapos ng tawag, ay nahulog sa malalim na pag-iisip si Dahlia. Napahinga siya ng malalim dahil nakaramdam siya ng kahungkagan. Parang kaunti lang ang oras na magkausap sila ng lalaki. Namimiss na kasi niya ito. Sa sumunod na araw ay kung hindi sila magkatawagan ni Lyndon, ay nagpalitan sila ng mensahe. Sa tagal na hindi niya ito nakakasama, ay nalulungkot siya. Hanggang sa lumipas ang isang buwan ulit, ay napapansin na niyang hindi na kumontak ang lalaki. Kahit tawagan niya, ay hindi niya maabot ang numero nito. Kaya dali-dali siyang lumabas ng kwarto at hinanap si Manong Andres. Pero nasa lungsod pala ang matanda. Kinakabahan si Dahlia. Hindi siya mapakali. Sobra siyang nag-aalala para kay Lyndon. Hinintay niya si Manong Andres sa bakuran. Kasama niya si Monching. Pagbukas ng malaking gate, ay lungkot na lungkot ang itsura ng matandang lalaki. Kaya nagtaka si Dahlia. Okay lang po ba kayo, Manong? Tanong ni Dahlia. Huminga ng malalim ang matanda. Sabay tingin sa kanya. Hindi, Dahlia. Galing akong lungsod. Nakausap ko ang misis ng kasama ni Lyndon. Nilusob daw ang kampo nila. Tinangay si Lyndon at hanggang ngayon ay walang ideya ang mga ito kung saan dinala ang lalaki. Sagot ni Manong Andres. Hindi nakaimik si Dahlia. Kaya pala siya kinakabahan ng sobra. Wala ba silang ginawa para iligtas si Lyndon, Manong? Naiilang na tanong ni Dahlia. Gumagawa na sila ng hakbang para mahanap siya. Sagot ni Manong Andres. Palakad-lakad ito sa kanyang harapan at hindi mapakali. Kahit siya ay nag-aalala na rin kay Lyndon. Naaawa siya kapag naisip niya kung ano ang gagawin ng mga lalaking yon sa lalaki. Sa sumunod na linggo ay wala pang balita kung nasaan si Lyndon. Kaya naisipan ni Dahlia na umuwi muna sa bahay niya sa bundok. Parang nawalan siya ng gana na tumira sa maayos na tahanan. Pero ang may-ari ay nasa mahirap na kalagayan. Naisipan niyang tignan ang iniwan sa kanya ni Lyndon na barel. Hindi naman niya ito gagamitin, pero dadalhin niya para may magamit siya kung sakali. Inilagay niya sa loob ng backpack tapos nagmamadaling lumabas ng kwarto. Wala siyang nakitang tao sa living room, pero paglabas niya ng bahay ay nadatnan niya si Manong Andres na malayo ang nagintingin. Lumapit siya rito at tinapik sa balikat nito. Hinaplos niya ang katawan ni Monching. Uuwi po muna ako sa bahay ko sa bundok, Manong. Iiwan ko po muna sa inyo si Monching. Sandali lang naman po ako doon. Paalam ni Dahlia. Napakunot ang noo ni Manong Andres. Hindi pwede. Inihabilin ka sa akin ni Lyndon. Nabantayan para hindi mapahamak. Tapos ngayon ay aalis ka rito sa bahay. Sagot ni Manong Andres. Napailing si Dahlia. Mag-iingat naman po ako, Manong. Babalik din naman ako kagad pagkatapos. Gusto ko lang po na bisitahin ang bahay ko doon sa bundok. Iiwanan ko sana sa inyo si Monching. Sabi ni Dahlia. Napabuntong hininga ang matandang lalaki. Wala na talaga akong magagawa kung ipipilit mo talaga. Basta mag-iingat ka, ha? Huwag kang magtagal doon. Baka hanapin ka ni Lyndon pag uwi niya. Sambit ni Manong Andres. Opo, hihiramin ko po muna ang motorsiklo niya. Saad ni Dahlia. Makalipas ang isang oras, ay nag-umpisa ng bumiyahe si Dahlia. Ang isip niya ay nasa kay Lyndon lang. Kung ano na ang nangyari sa lalaki. Ngayong puno ng kaba ang kanyang puso. Lalo na kung maisip niya na baka tinuluyan na ng mga kumuha sa mga ito.
Dahan-dahan lang sa pagmamaneho si Dahlia. Sa pagtira niya sa bahay ni Lyndon ay marami siyang matututunan rito. Natutunan niyang magmaneho ng motorsiklo at kung paano gumamit ng baril. Ang dami nilang banding ng lalaki. Tapos sa isang iglap ay nawala ito. Gabi na nang makarating siya sa bahay niya, pero dismayado siya sa kanyang nadatnan. Sira-sira na, tapos ang mga gamit niya ay may bakas pa ng pagsunog. Kaya napaupo na lang si Dahlia sa sobrang lungkot. Siguro, nagkaroon na ng hint ang mga lalaking yon na may alam siya. Napahinga na lang ng malalim si Dahlia. Hindi na niya alam kung saan siya matutulog ngayong gabi. Pero hindi na importante yon dahil ang mas inaalala niya ang magiging maayos ang naisip niyang gawin. Alam niya ang pasikot-sikot dito sa bundok, kaya hahanapin niya si Lyndon. Hindi na niya hihintayin na bangkay na lang ang lalaki na uuwi sa bahay nito. Mabuti na lang wala siyang importanteng gamit na naiwan sa bahay. Tanging mga damit lang at iba pa na hindi naman gaano kailangan. Pero nakakalungkot dahil kasama na niya ang mga yon sa pang-araw-araw niyang buhay. Tulak-tulak ni Dahlia ang motorsiklo papunta sa ilalim ng malaking puno. Isinandig niya at naupo habang bitbit ang lutong ulam na binili kanina. Sa kabilang banda, si Lyndon naman ay iginapos ang magkabilang binti at kamay sa puno ng malaking kahoy. Dito na siya inabutan ng gabi at umaga. Ilang araw na ang nakalipas. Worried siya dahil baka bigla na lang aalis si Dahlia sa bahay niya kapag nalaman na natangay siya ng mga humahabol sa kanila. Puno na siya ng pasa sa muka at bugbog ang kanyang mga katawan. Hindi niya maintindihan kung ano ang pinaglalaban ng mga ito. Marami silang sundalo, pero siya lang itong naisipan na tangayin. Lumapit sa kanya ang lalaki na mahaba ang buhok. Ito pa rin ang grupo na nagpunta sa bahay ni Dahlia sa bundok. Alam mo, kung hindi mo napatay ang kasamahan namin, ay wala ka rito ngayon. Nang uuyam na sambit ng lalaki, tumawa si Lyndon. Ganun? May namatay din sa mga kasamahan ko noon. Nagreklamo ba ako? Wala kayong magagawa kahit anong gawin nyo. Magugutom lang kayo rito. Sagot ni Lyndon. Inundayan siya ng malakas na suntok ng lalaki. Pakiramdam ni Lyndon ay natabingi ang kanyang muka. Tumigil ka dyan. Hindi mo alam kung ano ang pinaglalaban namin. Ang mga sakripisyo na marinig nyo ang mga hinaing. Sabi ng lalaki. Napailing si Lyndon. Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo dyan. Ang mabuti pa pakawalan niyo ako. Turan ni Lyndon. Napahalakhak ang lalaki. Sa panaginip, oo. Hindi ka namin papakawalan hanggat hindi kami nakakaganti sa'yo. Hintayin mo kung ano ang mangyayari kapag nahuli namin ang girlfriend mo. Napakunot naman ang noo ni Lyndon. Wala naman siyang girlfriend. Pero pumasok sa isip niya si Dahlia. Kaya mas nag-aalala siya ng sobra. Subukan mo lang. Magkakamatayan tayo dito. Pasigaw niyang sambit. Pinagtatawanan siya ng lahat ng nakakarinig. Talaga? Paano mo siya matutulungan kung nakagapos ka rito? Kawawa ka naman. Sayang, may itsura pa naman ang girlfriend mo. Type pa nga ng isang kasama namin. Sabi ng lalaki. Napatiimbagang si Lyndon. Helpless na helpless ang kanyang pakiramdam. Sa kalagayan niya ngayon ay talagang hindi niya matutulungan si Dahlia. Ayaw niyang mapahamak ang dalaga dahil sa kanya. Umaasa siya na sana hindi lalabas ng bahay niya ito. Samantalang si Dahlia ay sobrang lamig ng kanyang pakiramdam
Mabuti na lang, hindi umulan ng gabing yon. Kung alam lang niya na ganito ang madadatnan niya, ay sana nagdala na lang siya ng kumot kasi sobrang ginaw talaga kahit may dala na siyang jacket. Kinabukasan ay kinain ni Dali ang pagkain na natira sa binili niya kahapon. Buti na lang, hindi pa napanis, kaya nabusog pa siya. Plano niyang libutin ang buong kabundukan para hanapin si Lyndon. Hindi siya uuwi doon na hindi niya makakasama ang lalaki. Wala na siyang sinayang na oras. Nang hindi na kaya ng motorsiklo ang daan, ay itinago niya ito sa ilalim ng malalagong damo. Babalikan na lang niya pag uwi. Lakad takbo ang ginawa ni Dahlia. Sinuyod niya lahat pero hindi niya nakita ang lalaki. Hanggang sa tumigil na siya dahil gabi na. Naghanap ng pwedeng tambayan si Dahlia. Gutom na siya, tapos uhaw na uhaw pa. Nang may mahanap siyang prutas, sa sumunod na araw ay kinain na niya ito. Kalahating buwan ang lumipas habang si Lyndon ay nagulat dahil bigla na lang siyang nakarinig ng putok ng baril. Nagkagulo ang mga tao na nandito. Sinubukan niyang kalagan ang kanyang tali pero hindi niya magawa kasi hindi naman siya makakahawak. Ang sakit pa ng kanyang binti dahil binarel ng leader ng grupo dahil nagkasagutan sila. Dumudugo nga pero hindi niya alintana. Ang iniisip niya ngayon kung paano makatakas. Napanganga na lang si Lyndon nang mapansin niya si Dahlia na tumambling ng mabilis at nagtago kung saan siya naroroon. Ikaw ba yan, Dahlia? Hindi ba ako nananaginip lang? Tanong ni Lyndon. Napahalakhak si Dahlia kaya alam niyang ang babae ito. Pero hindi siya makapaniwala na nandito ito ngayon para iligtas siya. Loko-loko, ako to. Nagamit ko na talaga ang natutunan ko sa'yo noon. Sagot ni Dahlia. Napailing na lang si Lyndon. Binaril ni Dahlia ang lubid sa bawat braso niya, pati binti, para makalagan siya. Napangiwi siya nang bigla na lang siyang napasubsob dahil hindi niya maitayo ng maayos ang kanyang binti. Dinaluhan siya ni Dahlia. Tinulungan siya na makatayo at dali-dali silang nagtago sa mga naglalakihang puno. Ano kasing ginagawa mo rito? Bakit mo ko natuntun? Nakakunot ang noo na tanong ni Lyndon. Sinamaan siya ng tingin ni Dahlia. Siyempre, ililigtas ka. Hindi ko kaya maghintay na lang doon sa bahay mo. At saka, bakit naman kita hindi matutunton? Laking bundok ako. Sagot ni Dahlia. Natouch ang puso ni Lyndon. Ngayon lang siya nakatagpo ng babaeng sobrang tapang. Parang subok na ang pagkakakilala nilang dalawa. Pangalawang beses na siya nitong iniligtas, kaya ang dami na niyang utang rito. Maraming salamat, Dahlia. This means so much to me. Sobrang pag-aalala ko sa'yo na baka kunin ka nila at dalhin dito. Sabi ni Lyndon. Ngumiti si Dahlia at inakbayan siya. Hindi na nila ako makukuha dahil inubos ko na silang lahat. Parang gusto ko na maging sundalo nito kesa ang maging doktor. Sagot pa ni Dahlia. Maya-maya lang ay naglakad na sila palayo. Sobrang dilim ng paligid. Napapangiwi pa siya dahil tumama ang sugat niya sa mga matutulis na damo. Napaupo sila ni Dahlia. Nagulat na lang siya dahil pinunit nito ang edge ng damit ng suot, sabay tali sa mga sugat niya. Kailangan na nating umalis rito. Baka may darating pa ng mga kasamahan nila. Sabi ni Lyndon. Itinayo na siya ng dalaga at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Oo, mga walang ya pala talaga ang mga yon. Sinunog ba naman ang bahay ko? Pati gamit na naiwan ko doon. Wala talagang natitira.
May galit sa boses na sagot ni Dahlia. Napakagatlabi na lang si Lyndon. Nadamay talaga si Dahlia dahil sa kanya. Pasensya na. Sa akin talaga nagsimula ang lahat ng to. Hinging paumanhin ni Lyndon. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante ay makaalis tayo rito. Ang layo pala ng bundok na pinagdalhan sa'yo. Ilang araw talaga akong naghanap. Gutom, pagod at uhaw ang dinanas ko dahil sa kanila. Pagtatalak ni Dahlia. Napahinga na lang ng malalim si Lyndon. Malayo na ang kanilang narating. Kahit nga siya ay nauuhaw na rin talaga. At nandun din ang gutom dahil hindi siya pinapakain ng mga yon. Nang maaninag nila ang malaking bato na may butas sa ilalim ay sumuksok sila doon. Pagkatapos mailawan ni Dahlia gamit ang cellphone nito. Sobrang lalim ng naging paghinga ni Lyndon dahil sa pagod na kanyang nararamdaman. Maya-maya lang ay inabutan siya ni Dahlia ng plastic bottled na may laman na tubig. Salamat pero bakit matamis? Tanong ni Lyndon. Ngumiti si Dahlia. Tubig ng niyog. Alangang kukuha ako sa tubig sapa. Ayaw mo naman nun. Sagot ni Dahlia. Ang sikip ng kinalalagyan nila ngayon pero hindi naman siya pwedeng magreklamo. Kahit daman niya na napasandig ang likod ni Dahlia sa kanya. Kaya pala, sabi ni Lyndon, kahit sa ganitong sitwasyon ay nakaramdam pa rin siya ng strange feelings. Siguro, namimiss lang niya ang dalaga, kaya binigyan niya ito ng back hug. Isinandig naman lalo ni Dahlia ang likod nito sa kanya. Hindi na malayan ni Lyndon na nakatulog na pala siya. Kinabukasan, habang si Dahlia ay nakaramdam ng body ache dahil sa maliit lang ang space na kinaroroonan nila ni Lyndon. Kaya dahan-dahan siyang gumapang na palabas. Tinignan pa niya ang lalaki na mahimbing na natutulog. Iniunat niya ang kanyang katawan dahil ang sakit talaga. Naipon na lahat ng pagod niya sa ilang beses na paghahanap kay Lyndon. Hanggang sa natuntun niya ito. Maya-maya lang ay nanlaki ang mga mata ni Dahlia nang makarinig siya ng tunog na parang nag-uusap. Dali-dali siyang bumalik sa pagtatago. Sabay bulong kay Lyndon. Papalapit na kasi ang ingay. Ngayon lang niya napansin na may daan pala at doon dumaan ang mga tao tapos nasa gitna sila. Hindi naman nakikita ang malaking bato dahil ang taas ng mga damo. Pero kahit na, nakakatakot pa rin. Mga taong paparating, huwag kang maingay. Untag ni Dahlia. Dahan-dahan namang bumangon si Lyndon. Sabay tingin kay Dahlia. Sino? Tanong ni Lyndon. Huminga ng malalim si Dahlia. Hindi ko alam. Sagot ni Dahlia sa mahinang boses. Natigil ang usapan nila nang malapit na ang mga kalalakihan. Hanapin niyo sila. Hindi pa nakakalayo ang mga yon. Kung sino man sila ay wala na silang karapatan na mabuhay. Sabi ng lalaki na may matigas na boses. Nagkatinginan silang dalawa ni Lyndon. Niyakap siya ng lalaki. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso nito. Kahit naman siya ay ganun din dahil sa pareho silang kinakabahan at takot. Marami pala sila. Nako naman. Pabulong na sambit ni Lyndon. Oo nga, sagot ni Dahlia. Napapikit na lang si Dahlia nang marinig niya ang kaluskos at yapak na para bang malapit nang pumunta ang mga ito sa kinaroroonan nila. Hinanda na ni Dahlia ang baril niya na ikinagulat ni Lyndon dahil mahaba ito. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Lyndon. Ibinigay naman niya rito ang baril nito na dinala niya. Doon sa kanila kanina, sagot ni Dahlia.
Natigilan sila ni Lyndon nang bigla silang makarinig ng maraming putok ng baril. Yun pala ay nagpaputok sa itaas ang mga kalalakihan. Pasensya na lang sa mga may matatamaan na ligaw na bala. Maya-maya lang ay lumabas na sila nang mapansin nilang lumalayo na ang mga kalaban. Inakay niya si Lyndon dahil alam niyang nahihirapan itong maglakad. Napaigik na lang si Dahlia nang maramdaman niyang may tumama sa bandang likod niya. Natumba si Dahlia. Nataranta siya nang makarinig sila ng tinig na papalapit. "Hulihin sila!" Sigaw ng lalaki. Agad siyang kinarga ni Lyndon at tumakbo na ito palayo. Napangiwi si Dahlia dahil sobrang sakit ng kanyang pakiramdam. Mas nahihirapan sila kung dadalhin siya ni Lyndon, kaya sinubukan niya na bumaba at nagtago sila. Pinaulanan sila ng bala. Gumanti din si Lyndon. Tinulungan na din niya ito kahit pinagpapawisan na siya dahil sa tama niya. "Iwan mo na ako rito. Mas lalo ka lang mapapahamak kung dadalhin mo pa ako. Iligtas mo na ang sarili mo, Lyndon. Maraming salamat sa lahat," sabi ni Dahlia. "Hindi pwede. Isasama kitang umuwi. Dalawa tayong uuwi doon. Uubusin natin silang lahat, di ba? Magkasama tayo sa laban sa kanila." Umiiling na sagot ni Lyndon. Ngumiti si Dahlia. Napaubo siya sabay tulo ng dugo sa kanyang bibig. "Parang hindi na ako magtatagal. Ang sakit-sakit na ng pakiramdam ko," reklamo ni Dahlia. Pinunit ni Lyndon ang uniforme nito, sabay tali sa may sugat niya para matigil ang pagdurugo, sabay akay sa kanya. Ngayon ay sabay na silang tumatakbo na dalawa papalayo sa mga kalaban. Napilit silang hinahabol. Napadausdos sila dahil napadaan sila sa matarik na daanan. Napangiwi na lang si Dahlia dahil natamaan ng matutulis na kahoy ang sugat niya sa likod. Makalipas ang ilang oras ay naabot na nila ang pinagtataguan niya ng motorsiklo. Umangkas na si Lyndon dahil ito ang magmamaneho, tapos siya ang nasa likod. Bago pa makatakbo palayo ay nagkabarilan pa sila ng kalaban. Sapul ang tatlo pero may tama din siya sa dalawang binti, pati na rin sa kanyang balikat. "Kumapit kang mabuti, Dahlia. Uuwi na tayo," sabi ni Lyndon. Nag-iiba na ang paningin ni Dahlia. May dalawa, may tatlo dahil sa dami ng tama niya, pero kumapit pa rin siya ng maigi kay Lyndon. "Okay, keep on driving. Kung mawawala man ako ngayon mismo, gusto kong sabihin sa'yo na masaya ako na nagkakilala tayo. Sana sa susunod ay mag-ingat ka na dahil wala nang magliligtas sa'yo. Magpapahinga na ako," sagot ni Dahlia. "Shut up. Kumapit ka. Dadalhin kita sa ospital," sambit ni Lyndon. Sa kabilang banda, si Lyndon ay nanlalaki ang mga mata. Nang pagdating niya sa bahay, ay nawalan na ng malay si Dahlia. Natataranta siya dahil hindi na niya maramdaman ang pintig ng pulso nito. Sigaw siya ng sigaw, kaya nataranta na rin si Manong Andres at Myra para dalhin nila sa ospital ang babae. Maya-maya lang ay naghihintay na sila sa labas ng emergency room. "Ipagdasal natin na maging ligtas si Dahlia, Lyndon. Matapang siya. Nakaya niyang iligtas ka kaya makakaya din niyang labanan ang kamatayan," tura ni Manong Andres. Hindi mahilig umiyak si Lyndon, pero this time ay iyak siya ng iyak. Wala siyang pakialam kung may makakakita sa kanya. Basta nailabas niya ang nadarama niya. Sobrang guilt ang nadarama ng puso niya dahil sa nangyari kay Dahlia. Ang layo kasi ng pinanggalingan nila
kaya hindi agad napabilis ang pagdala sa ospital kay Dahlia. Sana magmilagro dahil nang kinapa niya kanina, ang pulsuhan nito ay hindi na pumipintig. Habang buhay kong dadalhin sa konsensya ko, Manong, kung may masamang mangyari kay Dahlia. Ang tapang niya para iligtas ako. Pero ngayon ay wala akong magagawa para sa kanya. Pagtangis ni Lindon, lumapit sa kanya si Manong Andres, sabay tapik sa kanyang balikat. May awa ang Diyos, anak. Hindi niya papabayaan ang mga taong may mabubuting puso. Sabi ni Manong Andres. Sana nga, sagot ni Lindon. Nang lumabas ang doktor sa emergency room, ay dali-dali silang lumapit. Napahinga ng malalim si Lindon nang sabihin ng doktor na lumaban pa sa huling pagkakataon si Dahlia. Nirevive nila ng maraming beses. Mabuti na lang ay meron pang heartbeat. Ang takot niya ay biglang nawala dahil sa narinig. 1 buwan ang nakalipas ay nagising na si Dahlia, kaya tuwang-tuwa siya. Mahaba pa pala ang buhay ko. Binigyan pa ako ng chance na makapagtapos ng pag-aaral. Sobrang rewarding ang makatulong sa kapwa, lalo na sa'yo na malapit sa puso ko. Nakangiting sabi ni Dahlia. Dahil sa sobrang tuwa, ay napayakap si Lindon kay Dahlia. Maraming salamat dahil lumaban ka, sabi ni Lindon. Nagkatawanan silang dalawa. Hindi alam ni Lindon kung saan dadalhin ang pagkakaibigan nila ni Dahlia. Hanggang dulo ba o hindi. Basta sa ngayon ay masaya siya na nakasama ito.